Ang may topic po is global demography. Introduction. Focus ng demograpiko. Nakatuon ito sa laki ng populasyon at kung paano ito nagbabago sa paglipas ng panahon. Mahalaga ang pagbabago ito ay dahil ang paglaki, pagliit o pagtanda ng populasyon ay may direktang epekto sa pangangailangan ng tao tulad ng pagkain, trabaho at serbisyo. World population. Kasalukuyang populasyon at distribution. Mahigit 8 billion na ang tao sa mundo, karamihan ay nasa Asia habang ang Africa ay may pinakabilis na paglaki. Ipinakita nito kung saan nakatutok ang populasyon. Ang Asia ang may pinakamataas na bilang dahil sa malaking bansa tulad ng China at India, habang ang Africa naman ay ang pinakamataas na potensyal na paglago sa susunod na dekada. Population growth, pagbaba ng rate at paglago. Bagamat tumataas pa ang populasyon, bumabagal na ang takbo ng paglago. Ang India ay mabilis lumaki samantalang ang Japan ay mabagal. Hindi lahat ng bansa ay pareho ang karanasan. Ang India ay bata pa ang populasyon kaya patuloy ang paglaki, habang ang Japan ay tumatanda na kaya mas kunti ang bagong henerasyon. Birth and death rate, dahilan ng pagbabago ng populasyon. Mas kaunti na ang anak ng mga pamilya kaya bumababa ang birth rate. Sa kabilang banda, mas matagal na ang nabubuhay ang tao dahil sa mas maayos na serbisyong pangkalusugan. Ito daw po ang dalawang pangunahing dahilan ng pagbabago ng demograpiko. Ang pagbaba ng bilang ng anak ay karaniwang sa maunlad na bansa, habang ang pagtaas ng life expectancy ay nangyayari sa halos buong mundo. Urbanization and migration. Urbanization and migration, mas maraming tao na ngayon ang nakatira sa lungsod kaysa sa probinsya. Marami rin ang lumilipat sa ibang bansa para mas magandang oportunidad. Ang urbanization at migration ay nagdudulot ng pagbabago sa ekonomiya. Ang mga lungsod ay nagiging sentro ng trabaho at industriya, ngunit nagdudulot din ito ng hamon tulad ng pagsikip at kakulangan sa pabahay. Future and importance. Hinaharap ng kahalagahan ng demograpiko. Sa hinaharap, inaasahang aabot sa 9.7 billion ang populasyon. Ang mga pagbabagong ito ay mahalaga dahil nakakaapekto ito sa ekonomiya, kapaligiran at mga desisyon ng pamahalaan. Hindi lang ito numero, ang demograpiko ay ginagamit ng mga pamahalaan upang magplano ng mga paaralan, ospital o infrastruktura at patakaran para sa pangalaga sa kalikasan. Lumalaki pa ang populasyon ngunit bumabagal na ang paglago. Kabilang sa pangunahing uso ang tumatandang populasyon, pagtaas ng urbanisasyon at migration. Mahalaga ang mga datos na ito upang makapagplano ang mga pamahalaan at organisasyon para sa kinabukasan. Sa kabuuan, ipinapakita ng presentasyon na ang demograpiko ay hindi lamang tungkol sa nakaraan o kasalukuyan. Ito ay isang mahalagang kasangkapan upang mahulaan ang mga pangangailangan ng tao at maiwasan ang mga posibleng krisis sa hinaharap.